Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong si Bagong Lipunan na nabuko na naman ni Banat Bay. Ang isa pa raw na kasinungalingan nito ni Bobong Lipunan. I mean, ni Bagong Lipunan. Dito kasi, dun sa nangyaring debate kasi nila ni Bagong Lipunan, maraming nakitang butas or maraming kasinungalingan yung nakita si Banat Bay. So dito bibigay niya pa yung mga nakita niyang kasinungalingang ginawa nito ni Bagong Lipunan. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. Wala naman pong bayad dyan. At the same time, pakilike na rin po yung video. Konting lambing lang po. So ito, ano pa tong mga kasinungalingan na nakita ni Banat Bay tungkol dito kay Bagong Lipunan. So panoorin po natin. Sila na nga yung nabudol, diba? Sila na nga yung tanga na nabudol, na nagsisisi kuno, na naloko sila nung nakarang eleksyon. Sila pa yung malakas ng loob na sabihan tanga yung mga isko niyan. Kasi ang argumento nila, bakit kung sinasabi mo talagang DDS ka at nakikinig ka kay Pangulong Duterte, ba't ka nag-isko? Ay, tanga talaga, no? During the election, during the campaign, dalawa lang ang binabanatan ni Pangulong Duterte noon. It was Marcos and Leni Robredo. Dito may punto si Banat Bay. Although walang in-endorse si Pangulong Duterte nung nakarang eleksyon, pero dalawa lang nga ang binabanatan dito ni Pangulong Duterte. Si Bongbong Marcos at si Leni Robredo. Kaya siyempre, bakit nga naman kung talagang isa ka sa mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, sinong iboboto mo? Yung dalawa, si Leni Robredo or si Bongbong Marcos? Siyempre, pipili ka ng iba na hindi binabanatan ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, ayaw doon ni Pangulong Duterte. So, bakit mo iboboto yun? So, siyempre, ang nakikita ng mga, especially nila Banat Bay, si Isko, yung pinakamalapit na pwedeng magtuloy or may pinakamalapit na estilo ni Pangulong Duterte na pwedeng sabihin natin na kasing bilis or mas mabilis pa do sa pagkilos sa mga sitwasyon ng gobyerno natin kung paano iaangat yung ating pamumuhay. So dito kasi sinasabi kasi nila Bagong Lipunan na sinasabi nga na parang bakit si Isko yung sinuportahan ninyo? Diba? Parang yun yung kasing argumento, yun yung parang kini-question nila kay Banat Bay na bakit si Isko yung sinuportahan ninyo? Bakit hindi si Bongbong Marcos? So, doon makikita nyo pa lang na doon medyo tinitwist na talaga or talagang iba yung leaning nila Bagong Lipunan dito. So, tuloy po natin. So, yung mga Duterte supporter na nag-aanday na mag-endorse si Pangulong Duterte, hindi siya nag-endorse as respect to her daughter. Pero, klaro sa mga Duterte supporter, dalawa ang ayaw niya, si Marcos and si Leni Robredo. So, ibig sabihin nun, kung nakikinig ka, hindi ka pupunta doon sa dalawa. Pwede kang pumunta sa iba. Nagigets mo? Correct ang sinasabi ni Banat Bay. Tama nga naman. Bakit ka naman ang pupunta doon sa ayaw ni Pangulong Duterte kung talagang tagasunod ka ni Pangulong Duterte? Hindi dahil sa, karang kasi pinalalabas nila rito dahil nga andun si BP Sara sa lineup siya yung kapartner ni Bongbong Marcos. Dapat si Bongbong Marcos yung iboto ng mga DDS. Siyempre kung ikaw DDS ka talaga, nag-aantay ka ng basbas ni Pangulong Duterte, kung sino yung kanyang i-endorse. Ayaw nga ni Pangulong Duterte dun sa dalawa binabanatan nga niya si Marcos So bakit mo iboboto kahit nandun si BP Sara? Siguro sabi nga ni Banat out of respect na lang. Kaya siguro yung iba, binoto si Bongbong Marcos. Pero kung talagang DDS ka, at wala namang in-endorse si Pangulong Duterte, so malaya kang pumili kung sino sa mga tumatakbong presidente yung iboboto mo. Wag lang yung dalawang laging binabanatan ni Pangulong Duterte. Ganun lang kasimple ho yun. Marami nagpunta kay Isko. Maraming Duterte supporter nagpunta kay Isko.
Kita nyo naman yan, si Ma'am Bibian, si Jimmy, South Border, lahat to na andyan kay Isko. Nakinig kay Pangulong Duterte. Di ba ho? Pero itong iba, meron pa nga nag-lakson din. Meron mga iba. May mga nagpakyaw din. Kasi nga, hindi naman hindi naman binanatan ni Pangulong Duterte yun. Ang binanatan niya, dalawa lang. So, ibig sabihin, nakinig ko kay Pangulong Duterte. Tapos, kami pang iinsultuhin mong mga Isko niyan. Tapos, kanina nga, binanggit ni, medyo isa-summarize ko na lang po. Binanggit ni Bagong Lipunan ang kanyang source o yung kanyang parang ebidensya ay yung kwento ng isang vlogger na nangangalang Nino na binayaran daw kami. But the accusation of Nino, for your information, it's not during the time of Marcos. Yung sinasabi ni Nino was the time of Isko. Siya daw binayaran ni Isko. Tapos, kaya daw, umamin na kami na binayaran kami ni Isko. Unang-una. So, yun yung ginagawang twist nila rito na pinalalabas nila na naging bayaran. Kasi dito madali lang namang mag-akusa na binayaran si ganito, binayaran sa ganyan, ayon sa kanilang source. Napakadali lang namang magsabi niya sa social media. Kasi, pag sinabi mo, ako, may source ako, ang sabi, ganito. Siyempre, ikaw, may follower ka, meron kang subscriber. Siyempre, mas maniniwala sa'yo yun dahil pina-follow ka nga eh. Pero dahil sinabi mong meron kang source, siyempre, paniniwalaan ka. Pero dapat kasi meron kang nilalabas din na ebidensya. Yun yung mahirap sa mga follower, yung mga taga-sunod lang, na oo lang ng oo doon sa mga pina-follow nila ng mga vlogger. Kahit na walang nilalabas na ebidensya, oo lang ng oo. Di ba? Dapat yan, sige, pag sinabi ng pina-follow nyo na ganito, may source ako, may ganyan, dapat tanungin nyo, asan yung ebidensya nyo na sinasabing, ito binayaran si ganyan, ito bayaran to ni ganito. Kasi madali lang talaga mag-akusa. Kagaya ng ibang mga vlogger na sinasabi, meron silang puting ahas sa Malacanang, meron silang bubuwit sa Malacanang, meron silang kaibigan na kadikit ni ganito. Madaling magsabi ng ganun eh. Pero walang ebidensya. So parang lumalabas, puro hearsay lang kasi yan eh. Chismis lang. Alam niyo naman ang chismis, di ba? 10% lang yung totoo dyan, 90% hindi. So tuloy natin to. I know what happened last time. Hindi nagbabayad si Isko noon. Kung meron mang nagbayad kay Nino Barsaga na sabi niya may nagbayad daw sa kanya, kilala ko kung sino. Okay? Alam ko kung sino yung nagbayad na yun na sinasabi niya. At hindi si Isko yun. Dahil sa totoo lang, ikaw lang naman. Among all the... Si Jojo, Isko niyan, hindi naman nakatanggap yan. Ako, hindi ako nakatanggap. Huling ano na kami. Huli na kami. Sa amin na ho yung pahuli na pumasok sa eksena. Ang talagang nauna nun, kayo-kayo. Hindi ko alam yung mga kasabay mo. Pero kaming mga huli, abay wala ho kaming natanggap. Kaya kung may natanggap ako, hindi sana kasama ako sa lahat ng event ni Isko. Dito tama yung punto rito ni Bayot Bay, di ba? Siyempre, kung ikaw binayaran ka, so siyempre depende sa kontrata nyo kung paano yung nangyari, paano yung magiging bayaran ninyo, kung ayan ba sa channel mo lang, na lagi mo siyang i-advertise, lagi mong i-announce yung pangalan niya, or dapat kasama ka lagi sa lahat ng campaign rally. So, alam niyo naman to si Banat Bay, kung ito naging bayaran dun sa case ko nung nakarang eleksyon. So, dapat lahat ng event na nag-ano si Isko nun, dapat kasama siya. Bihira nga siya pumunta nun sa mga campaign rally ni Isko. Bihirang-bihira siya pumunta dahil nga siyempre meron siyang mga minamanage na mga girl group. So, kumbaga parang limited na lang yung oras niya. Kaya bihirang-bihira siya makasama doon sa campaign rally ni Isko. So, paano, ewan ko
ako personal kung ako tatanungin niyo, medyo mahirap yung sinasabing naging bayaran si Banat Bay dahil nga gaya ng sinabi ko, depende ko anong magiging kontrata ng bayaran ninyo dyan. Eh. Pero siyempre, ito si Banat Bay, sa tingin ninyo, papayag na mabayaran to, may pera naman to si Banat Bay. Dati nga niya binabanatan si Isko. So, paano naging bayaran to, di ba? Hindi, this is a simple logic. Kung ako nakatanggap, isipin nyo na mabuti to anong panahon ni Isko, ako nga tumatayo pa sa entablado, nagka-campaign. Tanungin kita, Brad, kung may alam ka. Wala kang alam, tanga ka talaga eh. Sa lahat ng vloggers noon, sino lang ang nag-i-speech noon? Panahon ni Isko, hindi ko to pinagmamalaki. I'm not telling this para ipagmalaki. Pero ako lang po ang pinag-aakyat sa stage at pinagsasalita. Kung bayad ako, edi sana sumama ako sa lahat. Hindi, totoo, di ba? Hindi ko yun, Si Madam Mocha, hindi ho vlogger si Madam Mocha. Artista po siya, singer po siya. Naintindihan natin, ibig ko sabihin, hindi ito pagmamalaki, ha? Hindi ho ito pagmamalaki. Kaya ko lang sinasabi to, ibig sabihin, kaya ako pinapaakyat doon, because I'm contributing something. Correct? Di ba? Simple logic says, bakit ako pinaakyat doon? Kasi may natutulong ako. Kung binayaran ako, edi sana lagi akong kasama at umaakyat doon. Kasi every time na sumasama lang ako, umaakyat talaga ako sa stage at pinagsasalita ako. So, di ba? Tama yung sinabi ko eh. Kung binayaran to si Banat Bay, sana sa lahat ng event na campaign rally ni Isko, dapat kasama siya. Siyempre, alam nga naman bayaran to ng ng pipitsuging bayad lang. Hindi naman maliit na vlogger tong si Banat Bay para tumanggap lang ng maliit na bagay. Maliit na bayad lang. So, siyempre, kung ito magiging bayaran to, medyo malaki yung sisingilin niya. Siyempre, lagi siyang kasama sa mga campaign rally. Hindi nga siya sumasama. So, paano kaya nasabi nito ni Bagong Lipunan or ni Nino Barsaga na ito si Banat Bay naging bayaran ni Isko? Hindi nga siya sumasama madalas. Dahil nga meron siyang minamanage na girl group. So, very limited lang talaga yung oras niya. Ako, matagal na ako follower ni Banat Bay. Kaya, doon, nasusubaybayan ko rin naman kung ano yung mga ginagawa niya, especially nung nakarang eleksyon. Talagang bihira o hindi talaga siya nakakasama nga dahil nga sinasabi nga niya doon na parang very busy siya. So, paano siya makakasama nga doon? So, pag may time, talagang nakakapunta siya at nakakapag-speech siya. Kung bayad kami, di sana araw-araw ako nagsasalita doon. Araw-araw ang kampanya nun eh. Bakit hindi ako sumasama? Walang pamasahe. Kanya-kanya. Kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang hotel. Ganun nun eh. Nakasama lang ako noon sa Mindanao. Alam niyo yung bakit? Isang beses lang ako nakasama sa Mindanao noon. Isinakay ako doon sa eroplano. All throughout, nandun na ako. Yun lang yun. After nun, wala na. So, ibig sabihin, doon palang proof na walang bayarang naganap nung panahon ni Isko. Simple as that. Walang bayaran. Tapos, i-relate mo ngayon yon na bilang ebidensya mo. Ebidensya mo na binayaran kami, Banateros, ni Ma'am Shi. Hindi mo nga masagot yung tanong ko, bakit ngayon bumabanat pa rin kami? Asan ang logic doon, Brad? If we are paid, why are we hitting the government? Tama naman punto ni Banat Bay eh. Kung sila binabayaran, di sana dapat hindi na nila binabanatan ng gobyerno. Baka nagkukuya-kuya-kuya na lang sila. Sila ngayon yung isa sa pinakamaiinit na bumabanat sa gobyerno natin ngayon dahil nga hindi sila hindi sila bayaran. Di ba logic lang? Ba't mo nga naman kaagatin yung taong nagbibigay sa'yo ng pagkain? Di ba? Ganun kasimple. So, ibig sabihin, hindi ka binabayaran nila dahil nga meron kang kakayanang bumanat nang wala kang alinlangan na may matatapakan ka kasi hindi ka naman binayaran. Diba? Tama naman yung logic eh. Bakit mo
paano nga naman babanatan ng gobyerno kung binabayaran siya ni Mamshi? Sino ba ang pinagtatanggol ni Mamshi? Diba yung asawa niya? O, paano nasabing binabayaran si Banatbay? So, yan yung isa sa mga kasinungalingan daw na sinasabi ni Banatbay na itong pinakakalat ni Bagong Lipunan. So, abangan pa po natin yung mga susunod na tirada ni Banatbay dito kay Bagong Lipunan. At sigurado naman tayo na ito, may buwelta rito si Bagong Lipunan kay Banatbay. So, abangan po natin yan. Maraming salamat po.